Ayan, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bottom Agos PH. For today's video, Virgo, alamin natin kung ano yung mga blessings na paparating sa bawat aspeto ng inyong buhay gamit itong oracle card na ito. Now, kukuha naman ako ng mga tarot cards para malaman natin kung ano yung mga kasalukuyang pinoproblema mo ngayon, Virgo. And then, kukuha din ako. Titignan natin kung ano yung mga payo at gabay ng universe para sa iyo, para sa mga pinoproblema mo ngayon. Okay, now paalala lang, Virgo, at sa lahat po ng mga nanonood, cross-watchers, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Virgo, at iwan yung hindi. Alright, let's start. Anong blessings sa paparating sa iyo, Virgo? You have flexible. Okay. Mamaya explain ko yan. Explain ko anong blessings meron dyan sa bawat aspeto mo. Okay. Based sa oracle card na yan. Now, dito naman sa mga tarot cards, okay, tignan natin kung ano yung mga kasalukuyang pinoproblema ng ating mga Virgo. This is for Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Alright, Virgo, first set of cards, you have the Queen of Cups with the Six of Cups and the Page of Cups. Ooh, lahat cups. Okay. Next, you have the Hierophant with the Knight of Pentacles and the Four of Pentacles. Next set, you have the Ten of Wands with the Seven of Swords and the Three of Swords. Okay, last set, you have the Six of Swords with the Ten of Pentacles and the Moon. Okay. Alright, Virgo, umpisa na natin. Alright, Virgo. Ayan, umpisa natin sa mga blessings na paparating sa iyo based sa oracle card na ito. So, you have flexible, no? Number card 19. So, this card, Virgo, brings a very graceful energy para sa iyo sa susunod na mga linggo. The flexible card is about being adaptable, open-minded, at willing to bend a little para ma-achieve ang iyong mga goals. So, ito ay magandang sign na maraming blessings ang darating basta't marunong ka ring makisabay sa agos ng buhay at hindi maging masyadong rigid sa iyong mga plano. Now, sa aspeto ng pag-ibig, Virgo, may paparating na pagkakaintindihan at harmony sa relationship mo. Kung single ka, this card is reminding you to be open sa mga bagong tao at huwag masyadong stricto sa yung listahan ng ideal partner, no? And love might come in an unexpected package. So, baka hindi siya ang usual type mo, pero siya ang magpapasaya sa'yo. Now, for those in the relationship na already, expect more compromise at healthy communication. Mas magiging malambot ang puso mo at handang makinig sa needs ng partner mo and vice versa. Sa money, sa pera at finances, darating ang mga oportunidad na maaaring hindi mo inaasahan. The universe is encouraging you to be flexible with your plans and budget. May blessing na pwedeng dumating
sa form ng extra income, discounts o isang tao na tutulong sa iyo para makahanap ng mas magandang deal. Ayan, tandaan, pagiging creative sa pag-manage ng pera ngayon ay magbubukas ng mas maraming financial blessings. Sa career naman, this card is a sign na baka may bagong responsibilities or adjustments na kailangan mong pagdaanan. Huwag matakot. These are blessings in disguise na magbibigay sa iyo ng chance na mag-grow professionally. Maaring may bagong project o collaboration na darating na magpapalawak sa iyong skills. Ang sikreto, be adaptable at huwag masyadong matakot kung may pagbabago sa schedule or workflow mo. Now, para sa health, ang mensahe ay simple pero powerful. Listen to your body at maging flexible sa iyong routine. Kung pagod ka, Virgo, magpahinga. Kung puno naman ng energy, gamitin ito para mag-exercise o mag-meditate. Ang blessings na paparating ay mas maayos na energy flow sa katawan mo basta't hindi ka masyadong matigas sa sarili mo at pinapakinggan mo ang physical at emotional needs mo. Now, kung may negosyo ka o plano pa lang magsimula, this card is a sign of opportunities to innovate. No? Subukan ang bagong marketing style, baguhin ang approach sa customers, o magdagdag ng product or service na in demand ngayon. Ang pagiging flexible at hindi takot sa experimentation ay magdadala sa iyo ng mga bagong kliyente at mas malaking kita. Okay, so ang flexible card para sa iyo, Virgo, ay paalala na ang pagiging bukas sa mga posibilidad ay susi sa iyong mga pagpapala ngayon. Kapag may delay o hindi ayon sa plano, tandaan na hindi ito rejection, kundi redirection. The universe is aligning you to something better. Kaya i-trust ang divine timing at huwag masyadong i-control ang lahat. So Virgo, ngayong panahon na ito ang iyong kakayahang mag-adjust at makisabay sa agos ang magiging susi sa mga blessings na paparating. Manatiling grounded pero open-minded at makikita mo na ang universe ay magbibigay ng mas magaan, masaya at mas abundant na landas para sa iyo. Alright, napunta tayo sa mga kasalukuyang pinoproblema mo ngayon, Virgo. Okay, first set of cards, you have the Queen of Cups, Six of Cups, and the Page of Cups. So, ang kombinasyon ng mga barahang ito, Virgo, ay nagpapakita na yung mga iniisip ngayon ay umiikot sa emosyon, relasyon, at mga nakaraan na bagay. So, may mga bagay kang hindi pa lubos na nabibitawan at maaring may kaunting bigat sa puso mo. Sa love and relationship, maaring isa sa mga problema mo ngayon ay ang emotional roller coaster pagdating sa love life. Ang Queen of Cups ay napapakita na sobra mong nararamdaman ang lahat. Empath ka ngayon. Kaya lahat ng pain, joy at doubts ay ramdam mo ng malalim. Six of Cups, may nostalgia o pagbabalik tanaw sa nakaraan. Pwedeng iniisip mo ang ex mo ngayon, dating relasyon, o kung paano maging masaya noon. Maaring may unresolved emotions na bumabalik. Ayan, with the Page of Cups, may bago o potential na love offer, pero parang nagdadalawang isip ka kung papasukin ito dahil sa nakaraan. Ang gabay at payo sa iyo, healing is your priority. Hindi mo kailangang madiliin ang pag-move on o pagtanggap sa bagong love. Gamitin ang iyong sensitivity para intindihin kung ano ang gusto mo talagang maramdaman at anong klaseng relasyon ang deserve mo. Practice forgiveness para gumaan ang puso mo. Now sa money and career, ang energy na tatong barahang ito ay nagpapakita na may kaunting confusion o uncertainty sa direction mo. Maaring iniisip mo kung tama ba ang kasalukuyang landas mo sa career o kung magtatagal ka ba sa pinili mong trabaho. May mga offers, opportunities with the Page of Cups na maaaring hindi mo pa tinitingnan ng seryoso kasi hindi ka pa ready. Ang iyong emotional state naman ay nakakaapekto sa productivity mo ngayon with the Queen of Cups energy. Ang gabay at payo sa iyo, stay emotionally balanced. Kapag kalmado ang isip, mas malinaw mong makikita
kung aling opportunity ang para sa iyo, Virgo. Huwag matakot na tanggapin ang mga maliliit na offers or projects. Minsan doon nagsisimula ang big blessings. Now, sa health, emotional wellness, ang tatlong barang ito ay nagsasabing ang pinagdadaanan mo ngayon ay emotional stress. So, maaring ramdam mo ang mood swings, pagkapagod, o bigat sa dibdib. Gabay at payo, self-care is non-negotiable. Alright? Gumawa ng mga simpleng bagay para gumaan ang pakiramdam mo. Journaling, meditation, at pag-spend ng oras sa mga taong mahal mo. Six of Cups reminds you na maghanap ng comfort sa mga safe at masaya mong memories, pero huwag ka masyadong manatili doon. Ang hinaharap mo ay may bagong simula. Okay, sa negosyo or business, kung may negosyo ka, ang pinoproblema mo ngayon ay maaring kulang sa inspirasyon o creativity. Parang gusto mong i-refresh ang iyong mga ideas, pero hindi mo pa alam kung paano. Gabay at payo, explore fresh ideas. Page of Cups ay paalala na maging open sa new collaborations or fresh approaches. Gamitin ang intuition mo para magdesisyon kung alin ang worth it. So Virgo, ang pinakaminsay ng kombinasyon na ito ay healing ng puso at pagbabalik sa innocence. Hindi lahat ng sagot ay logical. Minsan kailangan mo lang maniwala ulit sa magic ng buhay. The universe is asking you to soften your heart, forgive, and allow joy back into your life. So Virgo, wag mong kalimutan na kahit may mga bagay na bumabalik sa isip mo ngayon, hindi ka na nasa parehong lugar noon. Ikaw ay mas matatag, mas malalim, at mas handang harapin ang bagong chapter ng iyong buhay. Hayaan mong gamutin ng pag-ibig at kapatawaran ang iyong puso, at dahan-dahan ay makikita mo ulit ang liwanag. Okay, punta tayo sa next set of cards mo, Virgo. You have the Hierophant, Knight of Pentacles, and the Four of Pentacles. Okay, so Virgo, ang kombinasyon ng mga barang ito ay nagpapakita ng mga suliranin mo ngayon ay umiikot sa stability, values, at pag-hold on sa kung ano ang sigurado. Parang gusto mong makahanap ng tamang gabay at direksyon, pero natatakot ka ring mag-risk. Okay? Sa love and relationships, Hierophant ay nagre-represent ng commitment, traditions, at moral values. So, maaring may conflict ka ngayon tungkol sa kung ano ang tama at dapat sa relasyon. Pwedeng iniisip mo kung dapat bang dalhin sa mas seryosong level ang isang koneksyon. Four of Pentacles ay nagpapakita na baka masyado ka nang nag-hold back sa emotions dahil natatakot kang masaktan ulit. Gabay at payo, be open to healthy vulnerability. Kung may relasyon ka, magandang pag-usapan ang long-term goals ninyong dalawa. Kung single ka, huwag masyadong ipitin ang puso. Minsan ang pagbitaw sa takot at ang nagbubukas ng pinto para sa tamang tao. Now, sa pera at career, ang kombinasyon ng Knight of Pentacles at Four of Pentacles ay nagpapakita ng takot sa paglabas ng resources. So, maaring natatakot kang gumastos o mag-invest ngayon dahil gusto mong siguraduhin ang future. Ang Knight of Pentacles ay nagpapakita na ikaw ay hardworking at consistent, pero baka naramdaman mo na mabagal ang proseso. The Hierophant ay nag-a-advise na sundan ang tamang proseso, sundin ang tamang proseso at sistema, huwag shortcut. So, ang gabay at payo sa'yo dito, slow and steady wins the race. Huwag paghinaan ng loob kung mabagal ang resulta. Iwasan din ang sobrang pag-hold ng pera na hindi na gumagalaw. Consider investments or opportunities na may long-term growth. Okay. Now, sa health and emotional wellness, ang barang ito ay nagpapakita ng stress dahil sa pagiging over-controlling or perfectionist. So, makaka-resonate lang po. Baka napapansin mong pagod ka kahit wala ka namang sobrang ginagawa dahil sa overthinking. Ang payo sa iyo dito at gabay, practice grounding and letting go. Gumawa ng routine na makakatulong sa pag-stabilize ng emotions like yoga, meditation, o kahit simpleng paghinga at paglakad sa umaga.
Now, sa negosyo naman or business, kung may negosyo ka, the Hierophant ay nagpapakita na panahon ito para sumunod sa tamang sistema, mga rules or legalities. Pwedeng kailangan mong i-review ang business permits, contracts, or partnerships. Knight of Pentacles ay nagsasabi na ang iyong tiyaga at consistency ay gagantimpalaan. Pero dapat may disiplina at structure. Four of Pentacles ay paalala na huwag masyadong matakot sa paglabas ng puhunan. Minsan kailangan ng calculated risk para mag-grow. So Virgo, ang kombinasyon na ito ay nagtuturo ng patience, discipline at faith. The Hierophant ay paalala na may mga divine lessons kang natutunan ngayon. Ang challenge mo ay bitawan ang sobrang pagkapit sa control at magtiwala na safe ka sa gabay ng universe. Virgo, ang iyong kasalukuyang problema ay nagtuturo sa iyo ng isa sa pinakamahalagang lessons. Pagtitiwala. Hindi lahat ng bagay ay dapat kontrolado. Sa tamang oras, ang iyong tiyaga ay magbubunga ng security, kasaganaan at kapayapaan. Okay, punta tayo sa next set of cards mo. You have the 10 of Wands, 7 of Swords, and the 3 of Swords. So, Virgo, ang kombinasyon na ito ay mabigat na energy. Papakita ito ng stress, emotional pain, at pakiramdam na parang mag-isa mong pasan ang mundo. Maring ito ang isa sa pinaka-challenging na cycle mo ngayon. Pero dala din nito ang opportunity na makalaya ka sa mga pattern na paulit-ulit nang nagpapabigat sa iyo. Sa love life, 3 of Swords ay malinaw na nagpapakita ng heartbreak, misunderstanding o emotional pain. So maari kang nakakaranas ng tampuhan, hiwalayan, or even third-party situation o simpleng paglayo ng loob ng partner. No? So 7 of Swords ay nagpapakita ng deceit o pagiging hindi open ng isa sa relasyon. Baka may bagay na hindi sinasabi sa iyo o ikaw mismo ay pinipiling manahimik kahit may bumabagabag sa puso mo. 10 of Wands ay napapakita na ramdam mo ang bigat ng relasyon. Ikaw ang palagi nag-e-effort para buuin ito. Gabay at payo, release what no longer serves you. Hindi mo kailangang pasanin mag-isa ang problema. Communicate openly at mag-set ng healthy boundaries. Kung may deceit, harapin ito sa mahinahon at maayos na paraan. Okay, sa career at finances, ang baraha ay nagpapakita ng burnout. So, maaring sobrang dami mong ginagawa ngayon. Kaya napapagod ka na at pakiramdam mo, hindi ka nabibigyan ng sapat na recognition. So, 7 of Swords ay paalala na maging maingat sa mga taong pwedeng manlamang sa'yo sa trabaho o business. 10 of Wands ay nag-aalerto na baka ikaw ang gumagawa ng trabaho ng iba. Natatambakan ka na. Gabay at payo, delegate and protect your energy. Huwag matakot magsabi ng no kung hindi mo na kaya. Siguraduhin ding walang nanlalamang sa resources mo. Dublihin ang pag-check ng documents, contracts at transaction. Okay? Sa health and wellness, emotional wellness, ang kombinasyon ng tatlong barang ito ay nagsasabi na emotional at physical exhaustion ang isa sa pinakamalaking challenge mo ngayon. So, maaari kang makaramdam ng pagod, hirap makatulog o pagiging irritable dahil sa stress at pain. Okay, gabay at payo, pause and breathe. Bigyan mo ang sarili mo ng pahinga. Meditation, journaling at grounding exercises ay makakatulong para maibsan ang bigat sa dibdib. Kung grabe na ang stress o physical symptoms, kumonsulta sa doktor para makasigurado na wala kang pinapabayaan na health issue. Now, kung may negosyo ka, ang mensahe ng barang ito ay babala. Baka may tao sa paligid na hindi tapat with the 7 of Swords. Maaring may nalulugi dahil sa mismanagement o hindi pantay ang hatian ng profit. 10 of Wands ay nagsasabi na masyado mong pasan ang lahat ng gawain. Kailangan mong i-streamline ang process para hindi ka ma-burn out. Gabay at payo,
Protect your business energy. Ayusin ang sistema, bantayan ang kita at gastos at siguraduhin na tama at tapat ang mga taong kasama mo. Virgo, ang kombinasyon na ito ay nagtuturo na ang bigat at sakit na nararamdaman mo ay hindi permanente. Ang Ten of Wands ay huling yugto na ng paghihirap bago mo tuluyang maibaba ang bigat. The universe is guiding you to let go of deception, pain, at toxic responsibilities para ma-experience mo ang tunay na kalayaan at emotional peace. Virgo, maaring mabigat ang pakiramdam mo ngayon, pero ito ay paglilinis ng universe para maalis ang mga hindi na para sa'yo. Yakapin ang pag-release, harapin ang katotohanan at piliin ang kapayapaan kaysa sa paulit-ulit na sakit. Okay, punta tayo sa last set of cards mo, Virgo. You have the Six of Swords, Ten of Pentacles, and the Moon. Okay, Virgo, ang kombinasyon ng mga barahang ito ay nagpapakita na ang current struggles mo ngayon ay tungkol sa transisyon, stability, at confusion. May nararamdaman kang need na gumaan ang buhay mo at makaalis sa mga sitwasyon na mabigat. Pero may takot at hindi malinaw ang daan na tatahakin mo. Sa love life, ang Six of Swords ay napapakita ng paglayo sa gulo o conflict. Maaring ikaw o ang partner mo ay dumaan sa healing phase. The Moon ay nagpapakita ng emotional confusion, illusions o hindi malinaw na intensyon. Okay, Ten of Pentacles, a desire mo for long-term commitment at stable love life, pero parang may takot na baka hindi mo ito ma-achieve. Gabay at payo, trust the process. Kung may nagpagdududa ka sa isang relasyon, i-communicate ito para maliwanagan ang sitwasyon. Ang paglayo mo sa toxic cycle ay tama at makakatulong para makahanap ka ng mas malalim at matatag na pag-ibig. Now, sa finances mo at career, ang Ten of Pentacles ay nagpapakita na mataas ang iyong desire for financial security at legacy building. Pero dahil sa the Moon, baka nagdadalawang isip ka kung tama ba ang mga desisyon mo. Six of Swords ay nagmumungkahi ng paglipat, maaaring career change, new business venture, o bagong strategy para mas maging stable ang income mo. Gabay at payo, take calculated steps. Kung may lumalabas na opportunity, pag-aralan muna bago sumabak. Huwag padalos-dalos pero huwag din masyadong matakot. Trust your intuition pero i-back up din dito ang pag-research at practical planning. Now, health and emotional wellness. Emotionally, may bigat na unti-unti mong iniiwan. Kay Six of Swords ay nagpapakita ng paglayo sa toxic environment habang ang the Moon ay nagpapakita ng anxiety, overthinking at minsan pagkatakot sa unknown. Kay gabay at payo, ground yourself daily. Meditation at journaling ang makakatulong sa iyo para malinawan ang isip mo. Huwag mong hayaang ang fear o illusions ay makakaapekto sa iyong emotional at mental health. Okay, sa negosyo or business, kung may negosyo ka, may desire ka ngayon to create long-term success with the Ten of Pentacles. Pero baka nagdadalawang isip ka kung tama ang direksyon na tinatahak mo. The Moon is warning na may mga bagay na hindi pa clear. Baka may kulang na impormasyon. So, gabay at payo, maghanap ng clarity, review contracts, partnerships, at financial records bago gumawa ng malaking hakbang. Kung may big decision, mas mabuting kumuha ng second opinion. So Virgo, ang kombinasyon na ito ay nagtuturo ng pagtitiwala sa divine timing. The Moon ay nagtuturo na kahit hindi mo pa nakikita ang buong picture, ang universe ay gumagalaw para dalhin ka sa mas magandang lugar with the Six of Swords energy. Ten of Pentacles ay paalala ng iyong long-term happiness at abundance ay naka-align na. Kailangan mo lang panatilihin ang faith habang nasa transition ka. So Virgo, huwag kang matakot sa mga hindi mo pa alam.
Okay, ang paglalakbay mo ngayon ay patungo sa mas maliwanag na bukas at mas matatag na pundasyon para sa pamilya mo, sa relasyon at finances mo. Magtiwala sa sarili at gabay ng universe, dahan-dahan pero sigurado kang makakarating sa gusto mong destinasyon. Alright, so Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Like this video po if nagustuhan niyo po ang tarot reading, paki-comment sa baba. If naka-resonate kayo sa mga sitwasyong sinasabi ko, lalo na sa mga pinoproblema mo ngayon, kung nabanggit ko dito, let me know if nag-resonate po sa iyo. Now, kung may gusto kayong i-claim sa mga blessings na banggit ko dito nung umpisa sa Oracle card, paki-comment sa baba para maisama ko sa ritual para mag-manifest po sa inyo, no? And now, sa mga gusto pong magpa-book ng private tarot reading, 1,000 pesos po, paki-message ako sa Bona Magos PH Facebook page, yung may blue check, verified na po ni Meta. Payment first policy tayo, so kailangan nyo munang magbayad bago mabook ang yung schedule. Within 5 days nyo po marireceive ang resulta ng private tarot reading, okay? Wala pong video calling, walang Zoom, walang face-to-face, online-based lang po lahat. Ang gagawin nyo is mag-submit po kayo ng 10 questions na ipapahula, and then makaka-receive kayo ng isang short video clip para sa mga barahang lalabas. And then the rest, para sa mga kasagutan, written format po. Babasahin niyo yung sagot at mga gabay at payo, mga explanation. So, ayan. So, gusto mong magpabook, ayan, message niya ako sa Facebook page. Sa aura reading, kung gusto niyo malaman anong kulay ng aura ninyo, ilan ang aura ninyo, anong ibig sabihin ng kulay ng aura ninyo, anong meaning, ayan. At kung may mga balakid kayo, ilan ang balakid ninyo, baka yan po ang humaharang sa inyong success. Baka yan ang dahilan kung bakit hindi ka makatagpo hindi ka sineswerte sa pag-ibig, sa negosyo, sa trabaho, malalaman sa aura. Okay? At ano pa, posibleng dahilan sa bawat aspeto. Kung meron. Now, kung kinulam ka, lalabas din doon. Pero kung wala kang balakid, malalaman din doon kung wala. And so, kung meron ka mga balakid, mga blockages na humaharang sa inyong success sa lahat ng aspeto, mabibigyan kita ng ritual na dapat gawin para matanggal yung balakid na yon. Pwedeng kayo ang gumawa ng ritual kung kaya ninyo. Kung hindi kayo confident gumawa ng ritual na ibibigay ko na instruction, pwede nyo ipagawa sa akin, may additional na bayad. Now, libre yan kapag bubili kayo ng items. Speaking of items, meron ako ditong mga bagong rings, 1,000 pesos each. For more information about this ring, I think mapopost ko na ito sa Facebook page just in case na hindi ko pa napopost. This is for career and motivation ring, carnelian, 1,000 pesos. This green agate is for money and opportunity ring. This black agate is for healing and protection ring. And this one, golden agate, is for joy and success ring. 1,000 pesos each. Size nito is size 7 to 7.5 lang po. 7 to 7.5. Okay? Yan lang. Standard size na yan. Wala nang 6, wala nang 8. Sorry. Kung hindi nyo kasya, pwede ninyong ilagay sa dito kung saan man magkasya. Kung saan man magkasya. Okay, ayan. What else? Kung gusto nyong bilhin to, take a screenshot. Ipadala sa Facebook page ko ang screenshot at doon ang ating transaction. May libre kayong ritual. Bawat isa. Now, kung 4 ang bibilin nyo, you can avail 4 different kind of rituals na gusto ninyo. What else? Akashic Records, if you are interested to know your past lives at ano ang connection niyan dito sa current life mo. Kung nagtataka kayo, bakit ganito ang buhay ko ngayon? Bakit? Lalo na sa mga black sheep. If you're a black sheep sa family, kagaya ko, baka may mga soul gifts kayo na kailangang i-activate. Kung gusto nyong i-activate, maalalaman sa Akashic Records. Malalaman nyo yung pwedeng pagpilian, pwedeng pagbayaran, i-contactin nyo ako sa Facebook page kong mga madam at sir. Okay, magpabook kayo. Yung bayad, yung price, depende kasi sa package. Okay, mag-inquire kayo sa Akashic Records.
Now, sa mga gustong magpa-ritual ng libre, kailangan nyo lang bumili ng item na meron ako. Sa mga items, makikita nyo dito sa baba sa video, makikita kayo yung shop, nakalagay dyan. Baba ng title nito, makikita nyo yung shop or may icon dyan na parang bag. I-click nyo yan, word na shop, and then mariredirect kayo doon sa aking website. Medyo may kamahalan sa website ko. Yung mga mumurahin, affordable, hanapin niyo sa Facebook page ko. Mag-scroll down kayo. Basahin niyo ang description doon. Andun din naka-indicate ang price. Or, tapusin niyo po itong video hanggang sa dulo kasi dito babangkitin ko rin. Okay, so maraming salamat, Virgo. Huwag muna kayong aalis, magbabalik pa po ako. At sa mga naghahanap naman po ng mga high-end o very expensive, high quality na mga jadeite, meron akong IC jadeite na gawa sa Laughing Buddha. Na curva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So this is 9,999. Yes. So far sa mga expensive high-end jewelry ko dito, no. So ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So ang pendant na gawa sa tunay na green icy jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace or yung ibang necklace na available, no, na cord. Basta S925 pa rin ang quality niya. So non-tarnish, non-fade. So mga spiritual na benefits, green icy jadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones, tumutulong sa wealth attraction, business growth, pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses, emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, harmony at inner peace. Ang Laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong protection at manifestation power. So perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede nyong ipahula at isang surprise freebie po. Sa gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified na po ni Meta. Sa mga naghahanap naman po ng pampaswerte sa kanilang negosyo at career at gustong maka-attract ng pera kasi ang citrine or faceted citrine ay kilala bilang isa sa mga money magnet stone, no. So this is faceted citrine gawa sa S925 gold necklace. Ang gold necklace na yan may mark na S925 for only 1,980, limited stocks lang din po. So ang power ng citrine, no, kilala bilang stone of success and abundance. Ang citrine ay nagdadala ng kasaganaan, kagalakan at positive energy sa may suot nito. Pinapagana nito ang iyong solar plexus chakra para ma-boost ang iyong confidence, willpower at motivation. Perfect para sa career growth at business success. So, faceted citrine na nagbibigay ng natural sparkle, no? S925 gold chain, hypoallergenic at hindi madaling kumupas. Okay? Ayan, mga benefits, attracts good luck and financial abundance, pinapalakas ang self-confidence at decision making, nilalayo ka sa mga negative energies at bad vibes, at nagpapasigla ng passion, creativity at optimism. Kung bibili nyo to for only 1,980, may kasamang free ritual of your choice. Aside from dyan, mayroon pang 38 blessings, dadaan sa 38 steps of blessing ritual ang item. May libre pang distance Reiki healing kung sino ang may sakit, isang surprise freebie.
Ayan na item. So, perfect ito sa mga entrepreneurs, may mga negosyo, negosyante, career-driven individuals, gustong ma-promote sa work, o kahit sino na gustong i-activate ang kanilang prosperity at happiness energy at the same time. So, sa mga gustong bumili, take a screenshot at ipadala po ninyo ang screenshot sa Facebook page ko, Bonum Magos PH. Verified na Black po ni Meta tourmaline na bracelet with Lotus Cinnabar Charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng proteksyon sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye, gumagawa ng sumpa sa inyo, no? Maganda itong proteksyon laban sa mga black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo, na may kasamang Lotus Cinnabar. So, ang black tourmaline ay isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit, at bad vibes. Para itong energetic shield na sumisip-sip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang Lotus Cinnabar Charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So, ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career, at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request, at isang freebie na surprise. So, sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress, o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So, kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bonum Magos PH, na may blue check, verified na po ni Meta. For only 1,980, may mga kasamang inclusions. Ayan, mga madam at sir, sa mga naghanap po ng proteksyon sa kulam, inggit, sumpa, at mga nag-i-evil eye. Okay, I have black agate protection ring. This is only 1,000 pesos. Size 7 only. Kung hindi magkasya, pwede nyong gawing pendant sa inyong necklace. Pwede yung isabit as necklace. So, may libre ng ritual ito. Ritual of your choice. Kung anong gusto nyong iparitual. May libre ng distance Reiki healing. At saka may libre pang surprise na freebie. So, ang black agate ring ay isang eleganteng singsing na gawa sa natural na black agate stone. Kilala bilang isang makapangyarihang protective crystal. Okay, may makinis na finish at makintab na itim na kulay na sumisimbolo ng strength, grounding, at stability. Madalas itong isuot bilang amulet o pang-araw-araw na alahas sa enerhiya na proteksyon ng inner balance. So, ang mga benefits ng black agate ring, proteksyon laban sa mga negative energies. Pinaniniwala ang nag-a-absorb ng negative energies o vibes, inggit, chismis, at masamang intensyon mula sa ibang tao. Ay gumagawa din ito ng shield para hindi ka madaling maapektuhan ng psychic attacks o malas. Ayan, grounding at stability, strength and courage, nagbibigay ng emotional healing. This is also good for career and finances, no? So, ayon sa Feng Shui, ang black agate ay favorable para sa mga may career. Nagbibigay ng career growth at stability. At pinapalaki ang tsansa ng long-term success at financial security. At nagbibigay din ito ng balance at harmony. Ayan. At nakatulong sa pag-release ng fears sa may mga takot dyan, may anxiety, at laging nag-o-overthink.
Ayan, what else? At tumutulong din na papabuti ang relationship sa pamamagitan ng pagkakaroon ng understanding at patience. So, the best ito sa mga taong gustong protektahan ang sarili laban sa mga negative energies, naghahanap ng grounding at emotional stability, mga business-minded at career-driven individuals na gustong magtagumpay ng may focus at determinasyon. At sa mga taong dumadaan sa stress, anxiety, or emotional challenges. So, sa gustong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bonum Amagos PH sa Facebook page. Yung may blue check, verified na po ni Meta. Walang COD, walang cash on delivery. Ayan. So, take a screenshot at may libre na kayong ritual.